Naka-experience ka na ba ng tinatawag nila na road rage? Tatanungin ko kayo, kung mapupunta kayo sa isang sitwasyon kung saan nasa rurok ang kainit-initan ng inyong mga ulo at ng kaalitan mong motorista, makakasiguro ka ba na yung init ng ulo mo ay hindi mapupunta sa iyong mga kamay? Dito iikot ang usapan natin ngayong gabi. At ang nais ko po, ay sana may matutunan tayo dito. Maka-reflect tayo na sa tuwing iinit ang ulo natin sa tuwing nagmamaneho, isipin muna natin, tama ba na makikipag-away ako? May mga kasama ba ako na pwedeng mapahamak sa gagawin ko? Idadaan ko ba sa galit ang gusot na ito? Ihanda ang sarili sa isang mainit-init na usapan. Ito ang Antipolo Road Rage Incident, a true crime story. Sa mga balita, sinasabi, 4 na lalaki ang sugatan matapos ang isang road rage incident na kinalaunan ay naging isang insidente ng barilan. Naganap ito sa Marcos Highway sa Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo City. Linggo raw ito, ika-30 ng Marso, taong 2025. Noong mga nakaraang araw lang. Ayon sa mga report ng mga kapulisan na nangyari daw ang insidente, 5 p.m. hapon na, paggabi na, sa harapan ng isang cafe sa Sitio Kalumpang. Ano kaya ang nangyari at nagkaroon ng isang matinding komosyon? Nagkainitan daw ang ating suspect na isang 28 years old businessman na si Kenneth Alahar Bautista at ang isang 52 years old na motorcycle rider na mula Navotas. Sa kanilang dalawa iikot ang kwento natin. Kumalat ang mga viral videos kung saan kitang-kita ang init ng ulo ng dalawa. Hindi na natin ito maaaring ipakita, pero I'm sure napanood nyo na to. At ang pag-aaway nila ay nauwi sa patayan. Matapos bumunot ng barel ang ating suspect na si Kenneth Bautista at nag-umpisang manutok, mamutok, kung saan-saan. Especially doon sa kaalitan nito na nakakatandang motorista. Kakalat ang mga video at mga larawan ng insidenteng ito. At bago pa man din po natin himasukin ang mga detalye ng kwentong ito, magkakaroon po ng isang matinding diskusyon sa internet. Magdi-disclaimer po ako dahil talagang magkaibang panig talaga. Medyo controversial yung mga nagiging opinion ng mga tao dito. Kaya magdi-disclaimer ako na I don't necessarily share the opinions na babasahin ko sa inyo ngayong gabi. Naniniwala po ako na hindi kailanman solusyon ang violence. Na palaging may matalino at mapayapang pamamaraan para isolve ang mga problema. That being said, hindi pa naman ako nakaka-experience ng ganito kasi. Basahin natin the discussions. Una, hindi ko sinasabi na ito yung rider pero dahil sa pangyayaring ito, lalalim at iinit ang usapan sa mga tinatawag na kamote riders. Ayan yung ipinapangalan nila sa ating biktima ngayong gabi. Magpapaka-honest po ako sa inyo. Pero naiintindihan ko kasi yung mga galit ng mga tao sa mga kamoteng ito. Yung galit sa mga kamote riders ay kumbaga nakafocus ngayon dito sa biktima ng kwento natin ngayong gabi. Anyway, yung mga kamote riders kasi, ulit unrelated to the story today, normal talaga siya. Miski ako, madalas ako naglalakad po. Wala akong sasakyan, hindi ako nagdadrive. Literal na araw-araw ako nakakakita or kung sumasakay man ako ng Grab, sumasakay ako ng jeep, na merong biglang sisingit na motor sa harapan ninyo. Merong mga ayaw magpadaan ng mga tatawid sa pedestrian lane. Karamihan talaga ay bara-bara. Hindi ko sinasabing lahat, pero napakarami po talaga. That is the reality. At gusto kong sabihin na, baka generalization lang to na hindi yan totoo. But that is not the case. Ayon mismo sa report ng MMDA na taong 2022, nagkaroon ng at least 26,599 motorcycle accidents. Tumaas pa raw ito ng 17% noong 2023 kung saan tinataya na nung taong yon, 78 motorcycle accidents ang nangyayari araw-araw. Napakadami talaga. O ayun, hindi yun generalization. Fact yun.
recorded fact. Paano pa yung mga hindi recorded? Makakadagdag din yun dyan. 70% sa mga insidenteng ito ay nangyayari sa mga intersection kung saan yung may mga blind spots, no? Hindi nakikita ng mga sasakyan, ng mga motor, nagugulat na lang sila, nakabunggo na sila, or worst case scenario, nakapatay na sila, nananahimik sila, di ba? Ngayon, kayo ang tatanungin ko. Especially sa mga mahilig magmotor dito. Kung kayo ang tatanungin, may katotohanan ba na pabaya ang karamihan sa mga nagmumotorsiklo? I want to hear your honest answers. Alam mo, nag-driving school kami noong nakaraan. At isa sa mga naging discussions namin noon, talagang pinagagalitan nung nagtuturo sa amin yung mga nagmumotor. Kasi sinabi yung statistics pa lang at marami talagang pasaway. Anyway, ngayong nabanggit ko na itong kamote rider discussion, basahin natin itong isang post. Sabi niya, rest in peace na lang sa'yo kung saan ka man ngayon. Sana, wag na masyadong mainit ang ulo at masyadong matapang dyan. Hinabol nyo pa kasi, ang tatapang ninyo. Kung kumalma kayo at pignalagpas nyo na lang, baka nag-summer ride pa kayo sa beach next week. Makakadami ka pa, sanang akyat at pitik sa Marilake, kaso Paps, kwento ka na lang ngayon. At ang maaalala sa'yo ng mga tao ay matapang ka, pero di ka nag-iisip. Inuulit ko lang po hindi ako kasali sa opinion ito. Opinion nila yon, pero nilalagay natin ito for the context of the story kasi ang kwento ay hindi nagtatapos doon sa insidente. Lalabas din ito sa social media. Lalabas din sa mga usapan. Kaya binabanggit natin to. Mamaya, sisilipin natin yung POV ng dalawa, nung biktima at nung suspect natin. Pangalawang usapan, road rage. Init ng ulo. Worth it ba ang pakikipag-away sa daan? Ako matagal na akong yung kapatid ko, pinabibili ako sa sakyan. Wala akong pera, pero kino-consider ko siya. Pero ito yung isa sa mga pinakamalaking fear ko kasi ako talaga, may social anxiety po ako. Hindi ko talaga kaya. Yung nakikipag-away talaga. At miski sa mga taxi pa lang po, no, pagsakay ng taxi, na-experience ko na yung nasisigawan ako. Kahit hindi ako pala away po na tao. So, takot ako. Kaya, ayoko talaga. Miski ako, nakikita ko po na may mga taong mali sa daan. Kitang-kita ko yan kahit nakasakay lang ako. At kung ako yung nagda-drive, at kunyari kasama ko yung pamangkin ko, kapatid ko, at may chance na mamatay sila dahil sa kapabayaan ng mga yon, syempre, magagalit din ako. Magagalit din talaga ako. Kaya, as much as possible, ayoko na lang mag-drive. That's just me, Anyway, itutuloy natin ang kwento. Ano ang nangyari sa binarel at sa nambarel? At ano yung backstory ng awayang ito? Dahilan para tawagin nilang kamote rider itong biktima natin. At bakit parang hirap makakuha ng empathy ang mga tao sa biktima? Tingnan natin, the aftermath. Sabi sa mga report na bukod sa biktima na direktang binaril ng suspect, meron pang mga ibang tinamaan ng bala. Una, yung anak nung unang binarel, na 22 years old na isang college student, nabaril daw siya sa kanang braso. Pangalawa, meron ding isang 29 years old na residente lang ng Antipolo ang nabaril daw sa dibdib. Medyo delikado. Pangatlo, mismong yung ka-live-in partner ni Kenneth Bautista, live-in partner yung ginamit dito pero sa ibang report sinasabi asawa niya, nagtamo rin siya ng bala sa hita. So parang naging trigger happy na rin talaga sa totoo lang. Ano yung nangyari ngayon sa nakakatandang biktima? Matapos ang insidente, sinubukan pa raw tumakas ni Kenneth sakay ng itim na Toyota Fortuner pero kaagad naman itong nahuli matapos ang isang tinatawag na hot pursuit operation, yung habulan na talaga. Nahuli raw ito sa isang checkpoint sa Masinag, Barangay Mayamot, sa Antipolo. Sabi ng Antipolo Chief Police Lieutenant Colonel na si Ryan Manogdo na agad daw ay kinonfine at nilagay sa ICU ang biktima. Pero dahil hindi maganda yung pagkakatama dito, namatay ito kinalaunan. Ngayon, alam na natin kung sino yung mga kasama sa kwento, sino yung binarel, ano yung kinahatnan nila. Silipin natin yung mga finer details na tinatawag. Yung mga POV. Una, ng suspect. Tapos ang insidente, hinuli rin kaagad yung suspect. Napakabilis, sa totoo lang.
simbilis ng pagkalat ng mga video at larawan. Ngayon, inumpisahan siyang tanungin ng mga press, ng mga reporters sa TV, ano po ba talaga ang nangyari? Sabi niya, nagaling raw siya sa tinatawag na boso-boso nang mangyari ang insidente. Nandun daw sila sa boso-boso para mag-swimming. Napakagandang lugar, tinignan ko. And ironically, kasi nandun sila para magpahinga or magbakasyon, kabaligtaran. Yun nangyari. Yung rest, naging stress. Medyo nagmamadali daw siya ng pagtakbo. Ayon sa kanya to ha. Kasi hinahabol niya raw yung mga kasamahan niya sa convoy. May mga kasama pa siyang iba. Nag-umpisa raw ang away dahil inakusahan siya na ginigit-git yung mga nagmomotor. Pero ayon sa kanya, wala daw tong katotohanan. At nakasignal daw siya at ang kanyang kasasakyan. Dahil dito, nag-umpisa na raw siyang git-gitin ng mga nagmomotor. Pagkahinto po sa akin, pinagmumura nila agad ako. Sabi niya, dito na raw siya kinorner, kumbaga, ng mga nakamotor. Kung saan lumabas na raw siya ng sasakyan, saka nakipagsuntukan. Suntukan to talaga ng umpisa. At dahil medyo nagkakainitan na nga ng ulo at dahil medyo marami yung kanyang mga kalaban, naglabas na siya ng baril at dun na nga naging pamamaril na ang insidente. Tawid tayo sa POV ng biktima. Silipin natin ang kwento nila. Ayon sa anak ng biktima, reckless daw talaga ang pagmamaneho ng suspect. Kayo nang bahala ha kung anong paniniwalaan nyo. Anyway, dahil daw dito, halos naitumba na yung kanyang tatay. Hindi ko alam kung paano yung pagkakasanggi. Sisingit lang ako saglit na bago ko po ituloy, may mga importante lang to bago mag-escalate yung eksena nila. May mga point po sa buhay natin na kailangan iswallow na lang natin yung pride natin at huwag na makisali sa mga away. The ability to walk away takes a lot of strength. Kahit na ikaw yung naapakapakan yung pride mo, okay na yun kesa may mangyaring hindi pa maganda. Hindi ko po bine-blame yung biktima. Pero siguro warning lang din sa ating lahat na hindi lahat ng laban, hindi lahat ng away worth it na pasukan. And I hope naiintindihan nyo ako dyan sa sinasabi kong yan. So ayun na nga. Nag-umpisa na mag-init ang ulo ng lahat. Dahil ayon mismo sa anak ng biktima, hinabol ng kanyang ama ang SUV noong suspect. Aminado siya na gustong bumawi ng kanyang ama sa nangyari. Rest back kumbaga. At ayon sa mga interview, ito sa kanya mismo nang galing ha, sa GMA ito. Ako, nakikita ko na dedehado yung daddy ko, to the rest back naman ako. Sabi niya yan. Ngayong nakuha natin yung POV ng dalawang panig, magkakaroon ng conflict yung mga statements nila. So far, sabi ko nga, hindi pa ito napapatunayan, pero ayon sa suspect, na bukod sa pinagtutulungan daw siya, binubunutan na rin daw siya ng barel. Isang malaking question mark tong part na to, no? Sabi niya, yung matanda po huminto sa akin, bubunutan po ako ng barel. Bilang gun owner din, ako matitrigger po ako sa ganon. Saka ko po kinuha yung baril sa sasakyan, tapos bigla pong sumugod pa sa akin yung matanda doon. Doon ko na po siya natamaan. Wala pang detalye sa pagsusulat ko ng kwentong to kung totoong may baril nga ang matanda. On the other side, sabi ng anak ng rider na walang dalang baril ang kanyang ama. Sabi ng suspect, lisensyado ang kanyang baril. At ginamit niya lang daw to para depensahan ang kanyang sarili. Ayon kay Antipolo Component City Police Station Acting Chief Police Lieutenant Colonel Ryan Lopez Manongdo, inaalam na nila kung may lisensya ba talaga yung baril ng suspect. Pero ha, kahit may lisensya, added layer lang din sa kasalanan niya, bawal magdala ng baril. Bakit? Election period ngayon at merong umiiral na gun ban. So, ang tanong ngayon, ano yung mangyayari doon sa ating suspect? Criminal charges. Ayon kay Rizal Police Provincial Office Director Police Colonel Felipe Maragun, nahaharap sa reklamong frustrated homicide at gun ban violation ang isasampa laban sa suspect. At sa awa ng Panginoon, ang tatlo pang mga biktima ng pamamaril ay nakalabas naman po ng maayos sa kani-kanilang mga ospital. Road rage cases. Parang gusto ko kayong takutin din sa kwento natin ngayong gabi. Kasi hindi talaga dapat tayo mainit ang ulo sa ganitong mga bagay.
Especially, napakainit sa Pilipinas, di ba? So talagang mababad trip talaga yung mga tao. Meron pa mga gutom. Ang lala pa po ng traffic sa atin. May mga naiihi, hindi makaihi. So talagang samot-sari na yung dahilan para uminit ang ulo ng lahat at hindi makakatulong talaga na makikidagdag tayo sa init ng ulong ito. Anyway, hindi ito yung first time na may ganitong mga klase ng viral videos. Parang halos every year, no? May ganito. May nagva-viral. Even before the age of the internet, isa-isahin natin. Ito mga sample ko lang to ha. And I'm sure naaalala nyo lahat to. Naalala nyo ba itong lalaking ito na nag-viral ng 3 beses daw dahil sa road rage? Siya si Jesse Vitodazo. At sinasabi niya na hindi siya kung hindi yung mga nakaalitan niya. Nakita ko yung interview. Ang mali, kaya mainit ang kanyang ulo. Na bad trip din daw siya sa mga bashers niya online. There was even a time na merong trend sa mga viral na mga kalbo, rage, parang nag-rage. Hindi road rage necessarily, pero mga nagre-rage sa daan. Anyway, lahat dito sa mga suspect, karamihan, mga kalbo. May ganyang trend nung dati. Naalala niyo ba itong larawan na to? Na isang kalbo ulit na nakakagat labi habang kumakasa ng barel. Pinag-initan siya ng mga netizens, galit na galit talaga sila, matapos niyang humugot at manutok ng barel laban sa isang siklista malapit sa Welcome Rotonda sa Quezon City. August 8, 2023, 2 years ago lang. Back in the days, and ito yung sinasabing pinaka-high profile sa mga kaso ng road rage. Ang pagpatay sa isang 25 years old na De La Salle student na si Eldon Magua ng isang lalaking nagngangalang Rolito Go noong 1991 sa San Juan City. Na-convict siya sa kasong murder at nakulong ng panghabang buhay. Nakatakas pa daw noong 1993 pero nahuli noong 1996. Sa mga manonood natin dito, naaalala nyo ba siya? No, very interesting yung kanyang kwento. Tingnan natin kung gusto nyo pag-usapan, comment nyo sa ilalim. Meron din si Jason Ivler, familiar siya sa akin. Kilala nyo ba siya? Siya yung isa sa mga notorious daw pagdating sa mga road rage incidents. Na-convict siya sa pagpatay kay Renato Ebarle Jr., isang anak ng opisyales daw ng palasyo. Sa ibang mga kaso pa, noong May 2004 sa EDSA Ayala Tunnel, nagkaunsyame ang isang 34 years old na Mercedes-Benz driver at isang 65 years old na family driver kung saan pinatay ng naka-Mercedes-Benz yung nakakatandang driver. Grabe! July 2016 naman, isang siklista ang pinatay din sa Quiapo. Nagkainitan sila ng isang motorista at bumanda pa daw yung bala sa isang nananahimik na 18 years old sa daan. Hindi talaga nakakaganda. Hindi nakakaayos, no? Na mainit talaga ang ulo natin sa daan. Iwasan natin to ha. As much as possible, dapat mahinahon lang talaga tayo. At wag na magdala ng yung pangyabang, di ba? Yung ego natin, iset aside natin pagdating sa ganitong mga, as kahit gigil na gigil ka, it takes a lot of skill. Call for patience. Ito ngayon yung laging sinasabi ng mga kapulisan, lahat ng articles na mababasa nyo tungkol sa road rage, ito yung ending. Yung call for patience ng mga kapulisan. Pagdating sa mga ganitong klase ng kaso, panawagan ng karamihan sa kanila, dapat kalmado lang. At huwag hayaan ang emosyon na magdikta sa ating mga aksyon kapag nagdadrive. Yung init sa ulo, huwag nang ilagay sa kamay. Sabi pa ng mayor ng Antipolo na si June Inares, drive safely Antipolo. Eto ha, i-quote nyo to, hindi mahalaga kung sino ang tama at sino ang mali. Tama yun. Keep your cool all the time. It's not worth it. Ipaubaya na sa Diyos ang lahat. Tama yun. Tama yun. Diba? Kakaaway mo, ayun, nagkabarilan. Hindi talaga dapat nakikipag-away. Sa kabila nito, marami rin ang sumisigaw na dapat ay mas mahigpit ang batas pagdating sa gun control, which is isa sa mga pinakamalaking issue sa mga bansa na katulad ng Amerika. Hindi ko alam kung ano yung estado ng gun control sa atin. Maybe i-discuss natin to sa mga susunod na topics. Cops honored. Sa kabila ng lahat ng kasamaang nangyari sa insidenteng to, meron din naman na mga nag-focus doon sa positibo, which is yung mabilisang pag-aksyon ng mga kapulisan ng Antipolo doon sa pangyayari. 8 Antipolo cops
honored for swift road rage response, ayon sa isang balita. Ang mga pulis na ito ay sina Police Lieutenant Orlando Santos Halmasco, Police Chief Master Sergeant Ranel de los Santos Cruz, Police Corporal Kavin John Rubia Vea, Police Corporal Jovan Acosta Abendaño, Police Corporal Nino Cipriano Chavez, Patrolman Raylan Rivares de Chavez, Patrolman Michael Keith Lalican Panganiban, at si Patrolman John Mark Buckley Manahan. Hindi po biro, no, yung nailatag mo yung sarili mong buhay para sa ikakaayos ng lahat, ng security ng lahat. Kaya saludo po tayo sa mga kapulisan na ginagawa ng maayos ang kanilang mga trabaho. Sabi sa mga balita na inawardan sila ng tinatawag na Medalya ng Kagalingan or the PNP Medal of Merit dahil sa efficiency ng kanilang serbisyo at dedikasyon para sa public safety. Hinga tayong malalim. Tatapusin natin ang kwento natin ngayong gabi sa pagre-reflect. Bibigyan ko kayo ng isang malalim na katanungan. Para sa 1,000 GCash giveaway natin, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. At follow niyo ako sa aking TikTok at saka sa aking Instagram para sa mga gusto mag-suggest na mga stories. Kayo ba? Naka-experience na ba kayo ng road rage? Ano kayo dito sa road rage na to? Kayo ba yung inaway? Kayo ba yung nang-away? Kayo ba yung nanonood sa gilid lang? Sa tingin nyo ba, ay worth it ang pakikipag-away sa daan? Ilagay mo yung posisyon mo dun sa mga kasali dun sa away na yun, ha? At ikwento mo sa akin, worth it nga ba? So yun lamang po ang kwento natin ngayong gabi. Ito si Claro III at ito ang ating kwento. Ginigit kita ko nito Fortuner. Ginigit ako. Oo, ayan o. Giniliran ako.